Nagtagumpay nga ang operasyon nitong si Lolo Pepe. Kaya naman tuwang-tuwa nga itong si Annalyn. Subalit ito nga si Giselle at itong si RJ. Medyo nalingkot na rin na ng konti dahil nga may posibilidad nga itong si Lolo Pepe na hindi maalala ang ibang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Annalyn na kung sino man ang may gawa sa kanyang lolo nito ay sisiguraduhin nila na magbabayad ito. Samantalang ito nga si Giselle ay nag-agree dito sa kanyang pamangkin na si Annalyn. Nararapat at tama umano ang sinabi nitong si Annalyn. Habang nakatingin dito kay Moira. Ito namang si Moira ay napaka-defensive. Dito nga ay lumapit pa siya at sinabihan niya itong si Giselle kung siya ba daw ang pinarinig ganito. Ni Giselle na wala umano siyang binanggit na pangalan kung bakit itong si Moira ay tela naging defensive. Sinabi ni Moira na wala nga daw kasing ibang pinagagawa itong si Giselle. Sa oras daw na may nangyayaring hindi maganda ay lagi na lang daw sa kanila ibinibaling. Ginawa naman daw ni Moira ang lahat-lahat. Nagpakabuti umano sila dito. Ngunit bakit ganun pa rin ang tingin ni Giselle sa kanya? Sagot naman ni Giselle na tigilan na niya ang ka-acting sapagkat hindi nadadala itong si Giselle dito kay Moira at sawang-sawa na siya sa paulit-ulit na senaryong iyon. Kabilang banda, takot na takot itong si Zoe. Dito nga'y kinausap niya ang kanyang tatay na si Doc Carlos. Sinabi ni Carlos na kung may magagawa lamang siya para baguhin ang buhay nitong si Zoe. Ngunit si Zoe ay umiiyak na kahit anong gawin niya ay hindi mababago ang katotohanan at hindi pa rin sila sigurado kung hindi ba makukulong itong si Zoe dahil kriminal pa rin daw siya at may nagawa siyang mali. Sinabi ni Carlos sa kanyang anak upang kumalma ay huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sapagkat naging biktima lang umano siya ng kasamaan ng kanyang ina at maaaring nakaranas lang daw umano siya ng depresyon at matinding confusion sa sarili. Ni Doc Carlos sa kanyang anak na si Zoe na huwag siyang mag-alala sapagkat gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganun hindi nga siya tuluyang makulong. Sa kabilang banda, dito nga ay makakausap ni Carlos itong si Lolo Pepe. Sinabi niya rito na sana lang daw ay hindi niya nalaman ang katotohanan at ang mga sekreto tungkol sa kanila. Hindi sana raw nangyari iyon sa kanya. Ngunit si Lolo Pepe ay tahimik lamang sapagkat on recovery pa nga lang siya at hanggang ngayon wala pang malay itong si Lolo Pepe. Ngunit ang magandang balita ay bumubuti na nga ang kanyang lagay. Sa kabilang banda, ito namang si Annalyn ay makakausap din niya ang kanyang lolo at nangangako siya rito na gagawin niya ang lahat upang mapanagot kung sino man ang may kasalanan sa pagtulak sa kanya sa naturang bangin. Gugulat si Annalyn sa kanyang matutuklasan dahil sa buong akala niya ay magkakaroon ng amnesia nga ang kanyang lolo. Ngunit hindi pala. Sinadya lamang ni Lolo Pepe na sabihin na nagkaroon siya ng amnesia at umakting lamang sapagkat alam niya na hindi siya titigilan ng mag-inang Moira at Zoe sa oras nga na sa maayos ang kanyang kalagayan at ibulgar ang kanyang sikreto. Bilang banda, mukhang magkakaroon na nga ng linaw kung sino nga ang mga may salarin sa nangyari kay Lolo Pepe dahil nga itong mga kapulisan ay may ni-recover na medical kit. At dito nga ibinalita nila na maaring magagamit ito dahil makikita nila ang mga footprints kung kanino ang mga iyon at natitiyak nilang makakatulong sa investigasyon kay Lolo Pepe. Nang mga sumunod na araw, nagulat nga itong si Moira dahil dinalaw siya ng mga pulis at ipinapatawag nga siya. Dito na nga kaya tuluyang makulong itong si Moira at mananagot sa kanyang ginawang kasalanan sa matanda. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay ng pangarap. Please subscribe. Thank you!